gandang patutuo tungkol sa kanya ang mga Hudyo na naninirahan doon. So ito lang po yung information na meron tayo patungkol po kay Ananias. Sabi ni Pablo, si Ananias ay isang lalaking masipag sa kabanalan. No, he is a God-fearer. Siya ay sumusunod ng mabuti sa kautusan. At siya ay may magandang patutuo tungkol sa kanya ang mga Hudyo na naninirahan doon. Ibig sabihin, meron po siyang magandang reputasyon. Maraming mga Hudyo na nagsasabi na si Ananias ay isang mabuti at tapat na tao. So this person is a good person. Okay? At siya po ay na-convert sa dito sa time nila, tinatawag na daan. Siya po ay nanampalataya sa Panginoong Jesus. Okay? Yun po si Ananias. So siya ay inintroduce dito sa verse 10. Balik tayo sa chapter 9, verse 10. At sinabi sa kanya ng Panginoon sa isang pangitain. Okay? Sinabi sa kanya ng Panginoon sa isang pangitain. Now, bigyan ko lang po ng definition yung salitang pangitain. Ang pangitain po is actually yung pagpapakita ng Diyos sa mga bagay-bagay. Pero ito po ay kapag gising po yung tao. Meron din po tinatawag na dreams, no? Ang Panginoon po ay nangungusap din sa pamagitan ng panaginip. At ito naman ay kapag tulog yung tao. Pero dito, pangitain, ibig sabihin, gising po si Ananias. He is alive, awake, enthusiastic, at nagbigay po ng mensaheng Panginoon, nagpakita po ang Panginoon ng isang bagay. At sabi sa kanya, Ananias, tinawag siya ng Panginoon. Now, gusto ko pong makita ninyo na ito po ay ito pong nangyari kay Ananias na to, ay isa pong tinatawag na miracle. And sabi ko nga po kanina, ginagawa po, sinasakatuparan ng Panginoon ang kanyang may tinakda na sa pamagitan ng dalawang pamamaraan. At isa doon, isang direct work. At yun ay ang literal at pangunang pagkilos ng Panginoon sa pamagitan ng miracles. And this time, I want you to see na ito ay ang direktang pagkilos ng Diyos. Kung ano man ang mangyayari sa mababasa natin, this is a direct work of God. Okay? Now, actually, meron pa po tayong mababasa dyan ng mga further example na ganun din na nangyari. Sa chapter 10, verse 3, kung bubuksan niyo po chapter 10, verse 3, sabi dito, minsan, nang may oras na ikasyam na ang araw, nakita niyang maliwanag sa isang pangitain ng isang anghel ng Diyos na dumating at sinabi sa kanya, Cornelio. Diba? Familiar? Parehong nangyari. No? Isang pangitain at tinawag siya Cornelio. So meron pong story din na nangyari dito. Another providence ng Panginoon. No, makikita natin yan. Pero later na natin yan i-discuss. And even sa chapter 11, tingnan niyo po sa chapter 11 verse 5. Ito ay si Pedro. Sabi ni Pedro, ako'y nananalangin sa bayan ng Joppa, habang nasa kawalan ng malay ay nakakita ko ng isang pangitain na may isang bagay na bumababa, gaya ng isang malapad na kumot na sa apat na sulok ay inihuhugos mula sa langit at bumaba sa akin. So, again, this time, makita nyo si Pedro, nagkaroon siya ng isang pangitain. And yung pangitain na to ay meron ding kinalaman sa pagkakaligtas ni Cornelio at ng kanyang buong pamilya. So, in these chapters, makita natin yung pagkilos ng Diyos sa pagliligtas kay Cornelio at ng kanyang pamilya. And again, that's God's providence. Yun ay pagkilos ng Diyos. Actually, it's a direct work of God. No? And meron pa tayong mababasa actually, pero I think okay lang na hindi na natin basahin yon. Basta ang pinupunto lang po dito na ang Diyos ang kumikilos during this time. It's a miracle and it is a direct work para isakatuparan ng Panginoon ang kanyang kalooban. Now, kung magpapatuloy po tayo sa verse 11 ng chapter 9, sabi diyan, sinabi sa kanya ng Panginoon, tumindig ka at pumunta sa lansangang tinatawag na tuwid. Ipagtanong mo sa bahay ni Judas ang isang lalaki
lalaking taga Tarso na ang pangalan ay Saulo. Sa sandaling ito ay nananalangin siya. Excuse me po. Naubusan na ako ng... Okay? So, again, tinawag ng Panginoon si Ananias, nagbigay ng instruction ng Panginoon, tumindig ka, pumunta ka sa tinatawag, sa lansangang tinatawag na tuwid, at then pumunta ka sa bahay ni Judas, ipagtanong mo doon ang isang lalaki na taga-Tarso ng pangalan ay Saulo, at yung taong iyon, si Saulo, ay nananalangin. Now, ano yung makikita natin dito sa verse 11? Ano yung observation na pwede natin makita dito? Makikita nyo po dito ng Panginoon ay alam ang lahat. No? And isa sa mga bagay na napaka-amazing is, nagbigay ang Panginoon ng specific na details. Hindi siya sumasagot o hindi siya nagbibigay ng hindi siya nagsasalita sa isang tao na hindi malinaw. Hindi siya nagsasalita na parang makakapag-isip ka ng ibang bagay. But dito makikita natin na very specific yung detalye, very detailed. No? And napakagaling lang, no? Dahil hindi binibigyan ng tanong-katanungan pa sa isipan ni Ananias, but binigay na ng Panginoon yung detalye na kailangan niya. Now, that's one thing na kailangan nyo pong ma-observe. Alam ng Panginoon ang lahat. And what amazing here is, binigay ng Panginoon yung instruction na yon kay Ananias because pinapapunta ng Panginoon si Ananias sa lugar na iyon. So you see again na ito ay ang pagkilos ng Diyos. And kung makita natin dito, ang ginagawa ni Saul or ni Saulo, siya po ay nananalangin. Now, bigyan ko lang po ito ng konting comment, itong nananalangin. Ito yung bagay na ginagawa ni Saulo or ni Saul sa loob ng 3 araw na wala siya nakikita. Siya ay nananalangin. Makikita niyo po dito yung full dependence niya kay God. Wala siya eh. Di ba kung matatandaan niyo last week, anong na-realize niya? Lahat ng kanyang ipinamuhay, pinag-aralan, pinagsikapan na idepensahan, pagsikapan na itaguyod, na-realize niya na lahat ng iyon ay walang kahulugan. No? Wala. Walang-wala lahat. No? And grabe yung pagsisisi na Saul kasi pinapatay niya, kinukulong niya yung mga nananampalataya sa Panginoong Hesus. Pero nung nagpakita ang Panginoong Hesus sa kanya, na-realize niya na, mali pala yung ginawa ko. So imagine, makakakain ka ba nun? No? Nalaman mo na yung katotohanan at naunawaan mo na yung mga dati mong ginawa ay hindi pala tama. So, ang ginagawa ni Saulo dito, siya ay nananalangin for 3 days, hindi siya nakakain. Di ba? And, alam niyo po ba na ang sabi ni John MacArthur, ang pananalangin, listen carefully, ang pananalangin ay ang pinakaunang gagawin ng isang taong binuhay muli. Hindi mo na kailangang turuan ng isang tao manalangin. Alam yan ng tao kung paano manalangin. And this is the very first thing na gagawin ng isang taong binuhay. And sabi nga, ang pananalangin daw is katumbas ng spiritual breathing. Spiritual breathing. Sino dito? Stop nyo. Sige, wag daw kayo huminga for 5 minutes. Ano mangyayari sa inyo, mamamatay? Tama? You see? Ibig sabihin, importante ang paghinga. So kung ang panalangin ay spiritual breathing ng isang taong mananampalataya, ang pananalangin ay napakahalaga. Imagine nyo po ang isang batang sanggol na ipinanganak. No? 'Di ba? Ang bagong silang po na bata, hindi mo na yan tuturuan huminga. Pagkalabas niyan, pinakauna niyang gagawin na hindi tinuturo ay ang paghinga. Ganon din ang pananalangin sa isang taong binuhay ng Diyos. Sabi nga ni John MacArthur, prayer is the most natural, the most inevitable, and the most immediate thing for a believer. Ibig sabihin, ang pananalangin po ay kusa, natural siya.
Ang pananalangin ay inevitable, hindi may iwasan. Yan ay gagawin talaga ng isang mananampalataya. At ang pananalangin ay immediate, ibig sabihin agaran. Hindi magte-take time sa isang taong nananampalataya sa Panginoong Yesus na manalangin. Alam niya na kailangan niyang manalangin. Naintindihan niyo po yun? And so, actually ngayon, no, marami po talagang mga nangyari this day lang, this morning. Medyo na-delay tayo, medyo na tayo, marami tayong ganito, ganyan. Medyo hindi maayos, yung mga bagay-bagay. No? And ako po, bilang isang naglilingkod, very sensitive ako sa ganung bagay. No? What we need, ang kakulangan natin ay hindi paghahanda in terms of but ang kulang siguro natin isang pananalangin. No? It's a sad thing to see na kumbaga, alam niyo yun, yung mas marami pa tayong oras sa cellphone, kahit na nandito na, yun ang inaano natin, ginagalaw. Why not pray? Why not prepare your heart and self? No? Na hindi yung nandito na nga, nakababad pa rin sa cellphone. Ibang bagay pa rin ang iniisip. And I appreciate Tita Susan. Kita ko siya habang nagpa-practice kami. She's praying. She's praying. Nandyan lang siya, nakaupo, she's praying. And I appreciate that. Thank you. Kasi malaking tulong yon. Malaking tulong yon. No? Yan nakakalungkot. No? Na ibang bagay ang ating binibigyan ng kaligayahan. Hindi ang pananalangin. No? Kaya wala, apektado din. Apektado din talaga. It will really result, no? Marami din talagang nangyayaring hindi tama. No? Kasi hindi tayo nagiging dependent sa Panginoon. No? But again, prayer is the most natural, inevitable, and immediate thing for a believer. Nag-i-stop ba kayo huminga? Hindi. So prayer should never stop. Ang pananalangin ay hindi dapat nawawala sa bibig ng isang mananampalataya. Hindi tayo nananalangin kapag may problema lang. No. No, nananalangin tayo in every moment of our lives. Sana magkaroon na to ng halaga sa atin. No? Kahit nga sa NPHP, no, yung, di ba, Night of Psalms, Hymns and Prayer, meron tayong prayer time. Pinagpipray ba natin na, Lord, ihanda mo ako sa pagpipray namin mamaya? No? O yung paghahanda natin, habang papunta dito, nakababad pa rin sa cellphone. No? Sana hindi na ganun. Let us grow. No? Mag-mature na tayo. Actually, hindi mo kailangan maging mature para manalangin ka. Again, unang-unang gagawin niya ng isang binuhay muli. Pagka-convert mo, yun at yun agad ang ngayong gagawin. Diba po? Pero anyway, makikita nyo dito, ang isang patunay na si Saul ay binuhay na at ligtas na. Bagong tao na siya, nananalangin siya . No? Nanalangin siya. And in verse 12, okay, so dito naman, kinuwento ng Panginoon, yung di ba, si Saul ay nananalangin daw. At nagbigay pa ng impormasyon ng Panginoon. Nakita niya sa pangitain. So, ibig sabihin, nagkaroon din ng pangitain si Saul. Nakita niya sa pangitain ng isang lalaking ang pangalan ay Ananias, na pumapasok at ipanapatong ang kanyang mga kamay sa kanya upang muli niyang tanggapin ang kanyang paningin. So, makita nyo dito na even si Ananias, si Saul, nananalangin siya at nakita siya ng pangitain na meron daw isang lalaki na Ananias na napupunta daw sa kanya at siya'y ipapanalangin at babalik ang kanyang paningin. Now, makita nyo dito na ang
ang kumikilos at parang direktor kumbaga, no? Ay ang Panginoon. Binigyan ng utos si Ananias, punta ka doon. At inihanda niya naman si Saul. Saul, may pupunta sa iyo na ang pangalan ay Ananias. At actually, very specific again the details. Sabi niya, papasok at ipapatong ang kanyang kamay at babalik ang iyong paningin. That's God's providence. That is God's working. You see? Detalyado ang lahat ng importanteng impormasyon, ang pangalan at yung gagawin nung tao ngayon. Di ba? Si Ananias. Papasok siya, papatong ang kamay. Now, you have to understand na ang pagkilos ng Diyos sa buhay ng isang tao ay tiyak, sadya at hindi baka sakali. And ganun din ang nangyari sa bawat isa sa inyo na naligtas. You are here hindi dahil sa isang pagkakataon lamang. Nandito ka dahil pinahintulutan at itinakda ng Diyos na marinig mo yung salita niya ngayon. Na marinig mo na ang kaligtasan ay gawa ng Diyos. Ikaw ay maliligtas sa pamagitan lamang ng pagkilos ng Diyos sa iyong buhay. And that is grace. Biyaya yun. You see? And alam niyo po ba, ang isang patunay na ang nangyari even kay Saul ay isang gawa ng Diyos, papakita ko po yun sa inyo kung paano siya nagsisimula sa kanyang letters. Okay, babasahin ko po sa inyo. Dito nyo makikita na naunawaan ni Pablo na yung nangyari sa kanya ay gawa ng Diyos. Sabi niya dito sa 1 Corinthians 1:1, si Pablo na tinatawag upang maging apostol ni Jesucristo sa pamagitan ng kalooban ng Diyos. And in 2 Corinthians 1:1, Pablo na apostol ni Kristo Jesus sa pamagitan ng kalooban ng Diyos. In Ephesians 1:1, si Pablo, apostol ni Kristo Jesus sa pamagitan ng kalooban ng Diyos. Colossians 1:1, si Pablo na apostol ni Kristo Jesus sa pamagitan ng kalooban ng Diyos. In 1 Timothy 1:1, si Pablo na apostol ni Kristo Jesus ayon sa utos ng Diyos na ating tagapagligtas. And in 2 Timothy 1:1, si Pablo, apostol ni Kristo Jesus sa pamagitan ng kalooban ng Diyos. Makikita nyo, sa halos lahat ng letter ni Paul, ganun niya ini-introduce yung sarili niya. Paul ay isang apostol sa pamagitan ng kalooban ng Diyos. You see, Paul understood na yung nangyari sa kanya ay kalooban ng Diyos at gawa ng Diyos. Ano man ang nangyayari ay kalooban at kagagawan ng Diyos at ganun din po yun sa buhay ng bawat isa sa inyo. So, yun po ang workmanship ni God. It's the providence of God. Yun ay pagkilos ng Diyos upang isakatuparan kung ano man ang kalooban niya sa buhay mo. Di ba? That's the first point. The second point is people. Okay? Now, sa pagkilos ng Diyos, nandun yung providensya niya, at sa pagkilos niya, sabi ko nga po kanina, ginagamit niya din po ang tao upang isakatuparan ang kanyang kalooban. Di ba ba? So that's the second point, people. Bakit? Verse 13. Basahin natin yung verse 13. Ngunit sumagot si Ananias, Panginoon, nabalitaan ko mula sa marami ang tungkol sa lalaking ito, kung gaano katindi ang kasamahang ginawa niya sa iyong mga banal sa Jerusalem. Now, I want you to see the response of Ananias. No? Sabi niya, nabalitaan ko mula sa marami. Now, anong pinapakita nito? Ibig sabihin po, ang pag-uusig ni Saul ay malawakan at marami na po ang nagdusa. Now, by this time, marami na po. And alam niyo po ba paano sila mag-communicate? Sa atin, post ka lang sa Facebook, alam na nila ano nangyayari sa buhay mo. During this time, sila po ay nagpapadala ng letters. And it's possible na maraming mananampalataya ang nagpadala na ng mga letters sa mga church leaders. Ito nangyari sa amin, please pray for us. No? Kami ay ginanito na ni Pablo, please pray for us. Kaya sabi ni Ananias, Panginoon, nabalitaan ko mula sa
maraming, ang sabi dyan? Panginoon, nabalitaan ko mula sa marami. No? And, sabi dyan, kung gaano katindi ang kasamaang ginawa niya. So, grabe yung description dito. Gaano katindi yung ginawa niya. Okay? At mababasa natin yan sa Acts 8:3. Basahin ko lang po para sa inyo. Sabi diyan, ngunit winawasak ni Saul ang iglesia sa pamagitan ng pagpasok sa bahay-bahay, kinaladkad ang mga lalaki at babae at sila'y pinapasok sa bilangguan. And again, kung matatandaan niyo po yung salitang winawasak dito, it is the only time na ginamit po itong salitang ito dito sa salita ng Diyos. Winawasak. Ibig sabihin yung parang nilalasog-lasog talaga. Kung i-imagine niyo isang hayop na kumakain ng isang hayop, di ba? Yung nginangat-ngat, winawasak, inaano talaga. Ganon din po ang ginagawa ni Pablo or ni Saul. No? Kung gaano katindi ang kanyang kasamaan. At nagpatuloy si Ananias, verse 14. At siya'y may pahintulot mula sa mga punong pari na gapusin ang lahat ng mga tumatawag sa iyong pangalan. So alam din pala nila, no? Alam din ni Ananias na pumunta po si Saul sa Damasco para gapusin yung mga taong nananampalataya sa Panginoong Hesus. Okay? So, actually, kanina, nalaman niyo po yung information kay Ananias. Siya ay isang mabuting tao. Siya ay may mabuting reputasyon, di po ba? So, it's possible na si Ananias po ay isa din po sa target ni Saul. Okay? Kasi it's possible na si Ananias ay church leader din. So, it's possible na isa sa mga target list ni Paul or ni Saul, si Ananias. Okay? So, ano yung maobserbahan po natin dito? Ang reaction po ni Ananias ay actually normal po sa natural na tao. Tama? Natural po yan sa isang tao na hindi nakakaalam ng lahat. Kasi hindi naman alam ni Ananias yung mangyayari sa future. Kaya nung sinabi yun ng Panginoon sa kanya, yun yung naging tugon niya, Lord, sabi nila, ganito. Alam ko po na ganito siya. So, isang natural yun. Again, ulitin ko po, isang natural po yun na reaction sa isang taong hindi nakakaalam ng lahat ng bagay. At ito'y maaaring pagpapakita din na hindi niya lubusang pagtitiwala sa Panginoon. Possible na maisip natin, parang hindi siya totally nag-trust kay Lord. Why? Kasi nag-reason out pa siya. Kasi if you really trust, okay po, diretso. Pero makita natin dito yung parang, sigurado ka ba, Lord? Parang gano'n, no? Sure ka ba? Masamang tao yun eh. Inuusig niya yung maano mo. No? That's a possible observation. The third is, maaring siya ay takot. At alam niyo po ba, kung babasahin niyo sa verse 26 ng chapter 9, sabi diyan, 26, nang siya'y dumating, si Pablo po to, nang siya'y dumating sa Jerusalem, pinagsikapan niyang makisama sa mga alagad, silang lahat ay natakot sa kanya. Now, ang gusto ko po ipakita sa inyo, takot na takot po talaga ang mga mananampalataya kay Saul. No? For the sake na ma-imagine nyo lang kung gaano katindi ang ginagawa ni Saul, takot na takot po mga mananampalataya sa kanya. Okay? And one thing na amazing dito, and nito ko lang din natutunan, ito pong span of time, nasa chapter 9 po tayo, di ba? Nasa verse 26, binasa natin kanina. Ito pong time na dumating po si Saul dito sa Jerusalem. Bigyan ko na po kayo ng sneak peek for next Sunday. Nung pagpunta po ni Saul dito, 3 years na po nakalipas. 3 years ang nakalipas. Pero sa loob ng 3 years, nagbago na po si Saul. Sa loob ng 3 years, takot pa rin yung mga mananampalataya sa kanya. And it's possible na hindi nila alam kung ano nangyari kay Saul. So, saan nagpunta si Saul for 3 years? Siya po ay pumunta sa Arabia. Doon po siya nag-aral muli. At alam niyo sino nagturo sa kanya? Ang Panginoon, Jesus. For 3 years. 3 years. Natuto din. Kaya kung mapapansin niyo, ang galing naman ni Pablo sa kanyang kasulatan, sa kanyang mga sulat. Bakit gano'n na lang?
he learned from the master. For 3 years. 3 years din. Yung mga apostol, 3 years nakasama, tinuruan. Si Pablo din, 3 years din tinuruan ng ating Panginoon. So, he's really an apostle. That will be for next week. Okay? Now, so, takot na takot. It's a natural reaction, no? Biruin mo kahit babae, kinakaladkad ni Saul. No? So, yun yung naging reaction niya. At bakit ko po ito binibigyan ng highlight sa inyo? Because I want you to see na yes, ang Panginoon ay ginagamit ang tao upang isakatuparan ng kanyang kalooban, pero ito po ang tao. Tayo po ay super limited. Tayo po ay, kumbaga, wag po tayong magmalaki. Kumbaga. Okay? Dahil dapat po nating maunawaan na tayo ay tao lamang at wala tayong mga ipagmamalaki, ang lahat ay biyaya lamang. So, kung ang Panginoon po ay ginagamit ka para isakatuparan ng kanyang kalooban, wala po tayong dapat ipagmalaki. Kaya nga sabi niya sa 1 Corinthians 1:27-31, sabi ni Pablo sa mga taga-Korinto, kundi pinili ng Diyos sa mga bagay na kahangalan sa sanlibutan upang kanyang hiyain ang matatalino. Pinili ng Diyos sa mga bagay na mahihina sa sanlibutan upang kanyang hiyain ang malalakas. Pinili ng Diyos sa mga bagay na mababa at hinahamak sa sanlibutan, maging mga bagay na walang halaga upang pawalang saysay ang mga bagay na mahalaga, upang walang sino man ang magmalaki sa harapan ng Diyos. Subalit kayo ay na kay Kristo Jesus na naging karunungan para sa atin mula sa Diyos at katuwiran at kabanalan at katubusan. Upang ayon sa nasusulat, ang nagmamalaki ay ipagmamalaki ang Panginoon. So kung tayo man po ay ginagamit ng Panginoon, wala tayong may pagmamalaki, but ang ipagmamalaki natin ay ang Panginoon lamang. In 1 Corinthians 15:10, subalit sa pamagitan ng biyaya ng Diyos, ako ay ako. You see, even si Pablo, sabi niya, sa biyaya ng Diyos, ako ay ako. And Pablo, kung mababasa natin in the history of the church, napakadami niya pong ginawa. And yun, hindi ko pa rin na-search yung map ng kanyang ministeryo. Napakalaki po ng na-cover niya. Ang daming tao na nanampalataya sa Panginoong Hesus dahil kay Pablo. Pero ano sabi ni Pablo? Sa biyaya ng Panginoon, ako ay ako. Kaya yung binasa natin kanina sa Bible reading, sa Old Testament, napakaganda nun. Di ba? Dapat ganun po tayo manalangin, ganun po tayo mag-express na tayo ay tanging umaasa lamang sa Panginoon. Okay? Pero, yung pag-asa natin sa Panginoon na hindi po nangangahulugan na uupo ka na lang, hihiga ka na lang dyan, Lord, ikaw bahala sa akin, tapos tulog ka na. Hindi po ganun ang ibig sabihin ng pag-asa sa Panginoon. But kailangan din po nating isipin na ihanda ang ating sarili. No? Gaya nga po ng sinabi ko last Sunday, kung atin pong hinuhugasan ang ating mga sarili gamit ang mga ginto, pilak, at mahalagang bato, tayo po ay gagamitin para sa mga noble work. Pero kung ang ating buhay, hinuhugasan natin gamit ang kahoy, dayami, tayo po ay hindi rin gagamitin ng Panginoon para sa noble work. Naintindihan niyo po yun? Hindi po literal na ang sabon mo, gold. Hindi po. Ibig pong sabihin, if ang sarili mo, ang buhay mo ay binubuhos mo para sa mga bagay na paghahanda, katulad ng pag-aaral ng salita, pananalangin, pagdidisiplina sa sarili, the Lord will use you for noble work. Hindi gagamitin ng Panginoon yung puro lang Facebook, puro lang cellphone, puro lang laro, puro lang gala. Hindi yun gagamitin for noble work. Okay? Kailangan natin maunawaan na tayo din ay kailangan maganda. Kaya nga kanina sa Bible reading natin, the day will come na itetest lahat sa apoy, lahat ng ating ginawa dito sa mundong ito. No? Itetest kung may kabuluhan ba yan o walang kabuluhan. Saan mo ginagamit ang iyong oras? No? So one time nakita ko sa Facebook
video clip. No, ito para sa mga kababayan. Kasi mostly sa ating kababayan, ilan lang kami lalaki, no? Sabi yan, yung godly woman, no? Ang kanyang kagandahan ay ang pagsunod sa Diyos. No? Hindi yung makeup, hindi yung magandang damit, hindi yan ang beauty ng isang babae. Ang beauty ng isang babae ay ang pagsunod sa Diyos. That's the beauty of a godly woman. Yun ang tunay na kagandahan. No? So I suggest, basahin niyo po yung Disciplines of a Godly Woman. Maganda po yun. Maganda po yun. Anyway, so, nararapat lang po na atin din pong ihanda ang ating sarili. Okay? Now, kailangan din po na tayo magtiwala sa Diyos sa Kanyang mga sinasabi. No? Now, narinig niyo na po ba yung tinatawag na blind faith? Faith pero blind. No? Siguro nakarinig kayo ng salitang, sige, bahala na si Lord, basta ito gagawin ko. Hindi ko alam yung nangyayari, pero sige lang, si Lord ang bahala. Mali po pala yung statement na yan. No? That's a blind faith. Siguro, maraming tao nagsasabi si Abraham nga, ganun din ginawa niya, di ba? Natandaan niyo po yung time na i-offer na po ni Abraham yung kanyang anak na si Isaac. Now, basahin ko po sa inyo yung nangyari para maging malinaw po. Genesis 22, 1 verse 1 to 3. Listen carefully. Pagkatapos ng mga bagay na ito, sinubok ng Diyos si Abraham at sinabi sa kanya, Abraham, at sinabi niya, narito ako. At kanya sinabi, kunin mo ang iyong anak, ang iyong kaisa-isang anak na si Isaac, na iyong minamahal at pumunta ka sa lupay ng Moriah, ialay mo siya bilang handog na susunugin sa itaas ng isa sa mga bundok na aking sasabihin sa iyo. Yan po sinabi ng Panginoon. And then the reaction is, verse 3, si Abraham ay maagang bumangon at inihanda ang kanyang asno, isinama niya ang dalawa sa kanyang mga batang tauhan, at si Isaac na kanyang anak, nagsibak siya ng kahoy para sa handog na susunugin at siya'y naghanda at pumunta sa lugar na sinasabi na sa kanya ng Diyos. Maraming tao sinasabi, ito yung basis ng basta nagsabi si Lord, gawin mo lang kahit hindi mo alam. Di ba? Kung babasahin natin Genesis, parang gano'n nangyari. Tama? And actually, that's an example of blind faith. No? Basta nagsabi si Lord, go ka lang kahit hindi mo alam. Mangyayari. Pero actually, yung nangyari po kay Abraham is not a blind faith. Bakit? Nireveal po yan sa atin sa Hebrews. In Hebrews chapter 11, 17 to 19, sabi dito, sa pamagitan ng pananampalataya, nang subukin si Abraham, ay kanyang inihandog si Isaac. Siya na tumanggap ng mga pangako ay handang maghandog ng kanyang bugtong na anak. Na tungkol sa kanya ay sinabi, kay Isaac ay tatawagin ang iyong binhi. Itinuring niya na maging mula sa mga patay ay maaaring buhayin ng Diyos ang isang tao sa matalinghagang pananalita. At sa matalinghagang pananalita, siya'y muli niyang tinanggap. So yung ginawa po ni Abraham is actually hindi dahil siya ay merong blind faith. But ang ginawa po ni Abraham is ayon po sa pangako ng Diyos. Okay? So ginawa po yun ni Abraham kasi alam niya na siya ay tumanggap ng pangako at alam niya na yung sinabi ng Panginoon sa niya, kay Isaac ay tatawagin ang binhi, ang iyong binhi. Okay? So, ang pananampalataya ay hindi po bulag, ito ay nakabase sa ating pagkakilala at pagkaunawa sa kalikasan, katangian, at katapatan ng Panginoon. Kaya nararapat lang po na patuloy nating aralin ang salita. Ganun din ang nangyari po kay Ananias. Okay? Ang nangyari po kay Ananias is not actually disbelief. Hindi po yun doubt. But, ang ginawa po ni Ananias, inihayag niya na, Lord, there's something na hindi ko maunawaan.
And that's why he presented it to the Lord. Nagsaliksik siya. Hindi yung, okay po. No? But sumunod si Ananias dahil naunawaan niya kung ano yung layunin ng Panginoon. Kaya nga po, the third point is purpose. No? At ito po ang layunin ng Panginoon. Now, in God's workmanship, ang pagkilos po ng Diyos sa buhay ng bawat isa ay meron pong layunin. There's always a purpose po. Bakit po kumikilos ang Diyos sa atin? At ano yung purpose na yun? Verse 15. Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, pumunta ka sapagkat siya'y isang kasangkapang pinili ko upang dalhin ang aking pangalan sa harapan ng mga hentil at ng mga hari at ng mga anak ni Israel. Ito po yung purpose ng Panginoon. Bakit niya pinapapunta doon si Ananias? Dahil pinili niya si Saul. Now, take note of the word, pinili ko siya. Ganon din po ang nangyari sa bawat isa sa atin. Hindi tayo ang pumili sa Diyos, but siya ang pumili sa atin. At ang layunin niya para kay Pablo or Saul ay upang maging saksi niya sa kanyang pangalan. At dito po natin makita na ang nangungusap po kay Saul is actually ang ating Panginoong Jesus. It's not God the Father, it's not the Holy Spirit, but it is the Lord Jesus Christ. Ang Panginoong Jesus ang nangungusap sa kanya. At anong sabi niya? Siya ang magdadala ng pangalan ko sa harapan ng mga hentil. At yun nga po ang nangyari kay Pablo. Kaya sabi niya sa Romans 15:16, sabi niya, Romans 11:13, ngayon nagsasalita ako sa inyo, mga hentil, palibhasay ako nga'y isang apostol sa mga hentil. And in 15:16, upang ako'y maging ministro ni Kristo Jesus sa mga hentil. Okay? And in Galatians 1:15-16, ngunit nang malugod ang Diyos na sa akin ay nagbuklod, buhat pa sa sinapupunan ng aking ina at sa akin ay tumawag sa pamagitan ng kanyang biyaya na ipahayag ang kanyang anak sa akin upang siya'y aking ipangaral sa mga hentil. Okay? And sabi din po dyan, in verse 15, at siya ay pinili ng Panginoon upang dalhin ang pangalan ng Panginoong Yesus sa mga hari. And mababasa natin in chapter 26 verse 1, siya po ay naghayag sa harapan ng hari na si Agrippa II. Nangyari po yon. Now, gusto ko pong makita ninyo dito na kung ano po ang sinabi ng Panginoon in verse 15 na layunin niya para kay Pablo ay nangyari nga pong tunay. Kung ano yung layunin niya kay Pablo, yun po ay nangyari. Now, ano po yung dapat nating makita dito? No? Kailangan nyo pong makita na kung ano man ang layunin at tinakda ng Panginoong Jesus sa bawat isa sa buhay natin ay tunay ngang mangyayari. Kaya tingnan niyo po yung sabi ni Pablo sa Galatians 1. Sabi niya, ngunit nang malugod ang Diyos. Ngunit nang malugod ang Diyos na sa akin ay nagbukod. Narinig niyo po yan? Ngunit nang malugod sa akin ang Diyos. Ano nga pong ginagawa ni Pablo nung siya ay tawagin ng Diyos? Ano nga po yung ginagawa ni Pablo nang siya ay tawagin ng Diyos? Siya ay umuusig. Yun ba yung kinalugdan ng Diyos sa kanya? Now, you have to see na nalugod ang Panginoon kay Pablo, hindi dahil sa ginagawa niya, but nalugod ang Panginoon kay Pablo dahil sa biyaya ng Diyos. Naintindihan niyo po yun? Si Pablo saying, dahil nalugod ang Diyos sa akin, tinawag niya ako, binukod niya ako. And kung babalikan natin yung history, si Pablo is actually fighting against God. So yung pagkalugod ng Diyos sa kanya, hindi dahil sa ginawa ni Pablo, but dahil sa biyaya ng Diyos, dahil sa grace
ni Lord at ganun din po nangyari sa atin. Ikaw ay pinili ng Diyos, hindi dahil nalugod siya sa ginagawa mo. Nalugod ang Diyos sa iyo dahil sa kanyang biyaya. Yun po yun. And in verse 12, in verse 16, sapagkat ipapakita ko sa kanya kung gaano karaming bagay ang dapat niyang tiisin alang-alang sa aking pangalan. Okay. Kung babasahin po natin ito, sapagkat ipapakita ko sa kanya kung gaano karaming bagay ang dapat niyang tiisin. And actually, napakarami po talaga niyang tiinis. Again, sabi ko nga po kanina, kung anong itinakda ng Panginoon sa buhay mo, yun at iyon ang mangyayari. And sabi ng Panginoon kay Saul, ipapakita ko sa kanya kung gaano karami ang kanyang titiisin. And let us read some verses na ito'y tunay nga nangyari. Chapter 20, verse 23. I only have 6 minutes. Chapter 20, verse 23. Tingnan niyo po nangyari dyan. Sabi ni Pablo, maliban na ang Espiritu Santo ay nagpapatotoo sa akin sa bawat lungsod na sinasabing ang mga tanikala at ang kapighatian ay naghihintay sa akin. Grabe, no? The Holy Spirit revealed to Pablo kung ano yung mga tanikala at ano dyan? At kapighatian na naghihintay sa kanya. Okay? And in chapter 21, verse 4, hinanap namin doon ang mga alagad at tumigil kami roon ng 7 araw. Sa pamagitan ng Espiritu ay sinabi nila kay Pablo, huwag siyang pumunta sa Jerusalem. So sabi ng mga believers, huwag kang pumunta sa Jerusalem. Pero, sinabi dyan sa verse 11, in chapter 21, paglapit sa amin, kinuha niya ang sinturon ni Pablo at ginapos niya ang kanyang sariling mga paa at kamay at sinabi, ganito ang sinasabi ng Espiritu Santo, ganito gagapusin ng mga Hudyo sa Jerusalem ang lalaking may-ari ng sinturong ito at siya'y kanilang ibibigay sa mga kamay ng mga hentil. No? Binigyan na po ng ng warning ay ng overview si Pablo. Ganito gagapusin ng mga hentil. And sabi ni Pablo sa 2 Corinthians 11:23 to 28, medyo mahaba po to. Pero listen carefully kung ano nangyari sa kanya. Sabi ni Pablo, sa mga Hudyo ay 5 ulit akong tumanggap ng 40 hagupit, kulang ng 1. 3 ulit na ako'y hinampas ng mga pamalo. Minsan ako'y pinagbababato. 3 ulit na akong nawasakan ng barko. 1 araw at 1 gabing ako'y nasa laot. Nasa madalas na paglalakbay, nasa panganib sa mga ilog, panganib sa mga magnanakaw, panganib sa aking mga kababayan, panganib sa mga hintil, panganib sa lungsod, panganib sa mga ilang, panganib sa dagat, panganib kasama mga huwad na kapatid, sa pagpapagal at hirap, sa mga pagpupuyat, sa gutom at uhaw, madalas na walang pagkain, giniginaw at hubad. Bukod sa mga bagay na nasa labas, ako'y araw-araw na nabibigatan sa alalahanin para sa mga iglesia. Narinig niyo po yun? Yun po yung mga pigati na pinagdaanan ni Pablo. At yun ang sinabi ng Panginoon sa kanya, ipapakita ko kung paano ka magdurusa para sa aking pangalan. Ang tanong, ito ba ay parusa? Ito ba ang parusa ng Panginoong Yesus dahil sa ginawa ni Pablo na pag-uusig? Ito ba ay parusa? Tingnan natin kung paano to tinanggap ni Pablo. Sabi niya sa 2 Corinthians chapter 1 verse 5. Listen carefully, bibilisan ko na po. Sapagkat kung paanong sumasagana sa atin ang pagdurusa ni Kristo, sa pamagitan ni Kristo ay sumasagana rin sa atin ang kaaliwan. Sabi niya, mas maraming pigati, mas maraming kaaliwan mula sa Panginoon. And in Philippians 3:10, upang makilala ko siya at ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay at ang pakikisama sa kanyang mga kahirapan na ako'y matulad sa kanya sa kanyang kamatayan. Sabi ni Pablo, gusto kong matulad kung anong nangyari sa Panginoong Hesus. So hindi siya parusa. But actually, yung nangyayari sa kanya is identification na siya ay kabilang kay Kristo. You see? And in 2 Timothy 3:12,
tunay ng lahat ng ibig mabuhay na may kabanalan kay Kristo Jesus ay daranas ng pag-uusig. Ibig sabihin, yung mga kapagyatan na kanyang pinagdaanan is dahil siya ay namumuhay na may kabanalan kay Kristo. Hindi siya parusa. But actually, yun ay isang patunay that you are living holy for the Lord Jesus Christ. You see? And in Colossians 1:24, ngayon nagagalak ako sa aking mga pagtitiis. Grabe, no? Nagagalak ako sa aking pagtitiis, alang-alang sa inyo. At sa akin laman ay pinupunan ko ang kakulangan sa mga paghirap ni Kristo alang-alang sa kanyang katawan na siyang iglesia. So naunawaan ni Pablo na ang kanyang pagdurusa ay para sa kapakanan ng iglesia. And in 2 Corinthians 4:16-18, kaya't kami ay hindi pinanghihinaan ng loob, bagamat ang aming panlabas na pagkatao ay nabubulok, ang aming panloob na pagkatao ay binabago araw-araw. Sapagkat inihanda tayo nitong magaan at panandaliang kapighatian. Pakinggan niyo po yung description ni Pablo sa kanyang pagdurusa. Sapagkat inihanda tayo nitong magaan. Grabe, no? Magaan at panandaliang kapighatian. Yung binasa ko po kanina na pinagdaanan niya, alam niyo sabi niya, magaan at panandaliang kapighatian. Sa tingin niyo po ba, madali lang nasa laot ka dahil nasira yung barko na sinasakyan mo? Sa tingin niyo po ba, madali pong matulog sa bukid? Alam mo na mamaya pwedeng may lumapit sa'yo at patayin ka? Madali po ba yon? Walang pagkain, walang tubig, walang damit. Madali po ba yon? Hindi. Tayo nga, hindi lang makakain ng breakfast grabe na yung init ng ulo natin. Pero tingnan niyo po yung sabi ni Pablo. Sabi niya, sapagkat inihanda tayo nitong magaan at panandaliang bigati. Bakit ganun yung pagkakasabi niya sa mga bagay na pinagdaanan niya? Alam niyo bakit? Bakit? Kasi naunawaan niya yung kaibahan ng buhay na walang hanggan sa buhay na nandito sa mundong ito. Naunawaan niya na yung buhay niya dito is kakapiranggot lamang compared to the eternity na naghihintay sa Kanya. Kaya sabi niya sa mga pinagdaanan niya, magaan lang to at panandalian lang to. Kasi kung ikukumpara mo to sa buhay na walang hanggan, ito ay kakapiranggot lamang. You see? And one more verse. Sabi din ni James, in chapter 1, sabi niya, mga kapatid ko, ituring ninyo na buong kagalakan kapag kayo nahaharap sa sari-saring pagsusubok. Diba? Bakit? Kasi yamang inyong nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay nagbubunga ng pagtitiis. Actually, ang pighati is actually good for us. Kasi ito ang magmumold sa atin to grow in maturity. At ganun din po ang sabi ni Pedro, sa ganito kayo'y nagagalak, bagamat ngayon sa sandaling panahon ay kailangan ninyo magdanas ng iba't ibang pagsubok upang ang kadalisayan, ano yung kadalisayan? Katotohanan, the genuinity, the authenticity ng inyong pananampalataya na mas malaga kaysa sa gintong nasisira ay sinusubok para sa mauwi ito sa kapurihan, kaluwalhatian at karangalan sa pagpapakita ni Jesucristo. Actually, ang pighati ay nagpapatunay sa atin na tayo ay tunay ngang niligtas ng Diyos. Kaya dati, ganito pa yung mindset ko, hala, may problema si brother, si sister ganito, baka mahintuto siya. So dati ang mindset ko po, sana wala na lang pagsubok, wala nang mahirap na mangyari sa buhay ng isang tao. Pero now I realize I am very wrong. Actually, ang mga pagsubok will really test, will really show ng taong iyon ay nananampalataya kay Jesus. Alam niyo bakit? Kasi ang taong dumadanas ng paghihirap
ay lalong-lalong lalapit at magiging aasa at magtitiwala sa Diyos. Dahil naunawaan niya kung sino ang Diyos. Pero ang taong hindi binuhay pag may problema, yoko na. Kuya, di mo na ako kasi may problema ako. Bakit ganito nangyari sa buhay ko? Lalayo. Lalayo. Yun po ang isang indication na hindi siya tunay na nananampalataya sa Panginoong Jesus. Lalayo siya. Hihinto siya. Pero ang taong tunay na nananampalataya, mas mahirap ang pinagdadaanan, mas lumalapit at kumakapit sa Panginoon. Kaya pala, ang dapat ipag-pray natin, more. More testing para tayo ay lumago sa ating pananampalataya. You see? Okay? So that's the purpose. At yun ay nangyari talaga. Kaya lang, kailangan natin maunawaan na sa ating, sa purpose po ng Panginoon ay gagawin po natin yung layunin niya, hindi po sa pamagitan ng sarili nating lakas, bagkus gagawin po natin yon sa pamagitan ng kanyang kapangyarihan. And in verse 17, sabi po dyan, kaya't umalis si Ananias at pumasok sa bahay, pinatong niya ang kanyang kamay kay Saulo at sinabi, kapatid na Saulo, grabe no? Grabe yung obedience din ni Ananias. From takot na takot siya, ngayon anong tawag niya kay Saul? Kapatid. Kapatid na Saulo. Naunawaan niya, okay Lord, you saved that person, although grabe yung pag ginawa niya sa mga mananampalataya, but you saved that person, he is my brother. Brother Saul, sabi niya, kapatid na Saulo, isinugo ako ng Panginoong Jesus. So you see, it is the Lord Jesus Christ na nangungusap dito, na magpakita sa iyo sa daan na sa iyong pagpunta rito upang muli mong tanggapin ang iyong paningin. At hindi lang po iyon, na? At mapuspos ka ng Espiritu Santo. Si Pablo po ay sumunod sa Panginoon, ginawa niya po lahat ng layunin ng Panginoon sa pamagitan po ng Espiritu Santo. At you have to understand na sa pagsunod natin sa Panginoon, we do it through the power of the Holy Spirit. At alam niyo po ba, kahit po ang Panginoong Jesus, for 3 years na siya po ay gumawa ng kanyang ministeryo, ginawa niya po yon sa pamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. At ganon din po dapat sa atin. Okay? And in verse 18, anong nangyari? Agad nalaglag mula sa kanyang mata ang bagay na parang mga kaliskis at nakakita siyang muli at siya'y tumayo at binautismuhan. Bakit po siya binautismuhan? Kung babasahin natin sa chapter 22, sinabi po yan ni Ananias. Ano pang hinihintay mo, kapatid? No? Ikaw ay magpabaptismo upang para sa kapatawaran ng iyong mga kasalanan. Hindi po ang pagbabaptize ang nagbigay ng kapatawaran sa kanya, but ang pagbabautismo is ang paghahayag kung ano po, paghahayag sa labas, kung ano po ang nangyari sa loob. Naintindihan niyo po yon? He was baptized because he was saved. Yon ay pag-manifestation lamang, pagpapakita lang, paghahayag lamang kung ano yung tunay na nangyari sa loob ng isang tao. At alam niyo po ba, bakit po siya, ano po yung kalagayan niya? Siya ngayon ay dating bulag na ngayon ay nakakita na. At bakit po siya nakakita? Double meaning po yung sinasabi ko. Nakita siya, yes, physically, but nakita siya spiritually. Bakit? Nakilala niya na ang Panginoong Jesus. At bakit niya po yun natanggap? Bakit niya po yun natanggap? Huwag niyo pong iisipin na siya ay sumunod dahil nakita niya ang Panginoong Jesus. Yes, pero lagi niyo pong tandaan na kailangang kumilos ang Espiritu Santo sa buhay ng isang tao upang makita at makilala sa Jesus. There are so many people na nakita kay Jesus, pero hindi sila tumanggap. Why? Kasi hindi po, dahil wala po ang pagbubuhay muli. So actually, nagawa po yun ni Pablo dahil ang Espiritu Santo ay kumilos din sa kanyang buhay. At lagi niyo pong tandaan na ang banal na Espiritu ang nagbibigay buhay.
Siya ang nagpapabanal at nagbibigay bunga ng kabutihan sa ating mga buhay. Siya ang tumutulong sa ating kahinaan. Nananalangin po siya para sa atin. Siya ang katibayan ng ating mana. Siya ang nagbibigay ng mga kaloob na ating gagamitin para sa ikabubuti ng iglesia. Siya ang gabay sa katotohanan. Siya ang pinagmumula ng karunungan. Siya ang nananatili sa atin. Siya ang nagko-convict sa atin sa ating mga kasalanan. Siya ang ating helper, teacher, at siya ang laging nagpapaalala sa atin. That's the power of the Holy Spirit. At gagawin natin to sa pamagitan ng banal na Espiritu. We cannot do the will of God without the power of the Holy Spirit. You must remember that always. And one thing also na kailangan natin, that's the power of the Holy Spirit, and one thing also, very important. Verse 19. Malapit na po tayo matapos. Verse 19. At pagkatapos kumain, ay muli siyang lumakas. Sa loob ng ilang araw ay kasama siya ng mga alagad na nasa Damasco. At ano po ang isa pa sa kailangan natin upang gawin ang kalooban ng Diyos? The church. Ang mga kapatid. Okay? Kailangan natin ang mga kapatid. Hindi po natin to magagawa. Yes, there's the power of the Holy Spirit. Kaya nga sabi ni Pablo sa Ephesians 4:11-12, pinagkalooban niya ang iba na maging mga apostol, ang iba ay mga propeta, ang iba ay ebanghelista, at ang iba ay pastor at mga guro, upang ihanda ang mga banal sa gawain ng paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Alam niyo bakit may pastor? Alam niyo bakit may nagtuturo? Para ihanda ang bawat isa sa gawain, sa layunin ng Diyos. At ang layunin ng Diyos ay para sa ikabubuti ng kanyang iglesia. So yes, we need the power of the Holy Spirit, and we also need the church. Kailangan po natin ang bawat isa. And you know what? One thing is very amazing. Kagabi habang nagre-review ko, 1 Corinthians 12:13. Ano sabi doon? Sa pamagitan ng Espiritu Santo ay tayo ay, ano nga yun? Binautismohan tayo lahat tayo ay binautismohan tungo sa isang katawan. And bago ako magpatuloy, paano nga natin nakilala ang Diyos? Sa pamagitan ng Espiritu Santo. We were united to the Lord dahil sa pamagitan ng Espiritu Santo. And dahil din po sa Espiritu Santo, tayo ay united in one body. And that is the body of Christ. And that is the church. Hindi lang po tayo naging united sa Panginoon sa pamagitan ng Espiritu Santo, but tayo din po ay naging united sa body ni Christ through the Holy Spirit. Naintindihan niyo po yun? So, ganun po kahalaga na tayo po ay maging kabilang sa isang local church. Ito, alam nyo, grabe yung pagkilos ng Diyos. Ito na talaga yung direction ni Lord. Papunta na po tayo sa church membership. At ngayon, hinahanda tayo. Ito, hindi to akin-akin lang. But nakikita ko dito sa paghahanda ko, kailangan ng church. Kailangan ng church. So, mga kapatid, you must understand na kailangan na kayo ay mapabilang sa isang local church. Hindi po kayo dapat maging church-goer lang. You must be a church member of a local church. Why? Kasi yun po ay manifestation na ikaw ay parte ng isang katawan. At yun ay ang katawan ni Kristo. And meron tayong responsibilidad, meron tayong accountability sa bawat isa. There is a purpose bakit po tayo nagtitipon. There is a purpose bakit po tayo tinatawag na iglesia. Naintindihan niyo po yun? Okay? So, we need the church para gawin po ang kalooban ng Diyos. So that's the power. Okay? And lastly, the last point, sa pagkilos ng Diyos, ito po yung napakaganda, ang kalooban ng Diyos ang masusunod. The Lord's will prevails. But ano nangyari? Verse 20, agad niyang ipinangaral sa mga sinagoga si Jesus na sinasabing siya ang anak ng Diyos. Natatandaan niyo po ba anong layunin ni Pablo? Bakit siya pupunta sa mga sinagoga? Ang primary purpose ni Saul
Bakit siya pupunta sa sinagoga? Upang huliin ang mga mananampalataya, ang mga taong naghahayag na si Kristo ay ang anak ng Diyos. Pero, verse 20, ano nangyari? Siya'y pumunta na sa sinagoga, hindi para huliin, bagkus para ihayag niya na si Jesus ay ang Kristo. So you see, the purpose ni Paul ay hindi nangyari. Ba't ano nangyari? Ang purpose ng Panginoon. The Lord's will prevails. Kaya sabi nga dyan sa verse 21, malapit na po, lahat na nakarinig sa kanya ay namangha at nagsabi, hindi ba ito yung lalaking pumuksa sa Jerusalem sa mga tumatawag sa pangalang ito? At naparito siya para sa layuning ito? Di ba? Alam nila. Di ba? Ito yung taong pupunta sana dito para ulihin yung mga naniniwala kay Jesus upang sila'y dalhing nakagapos sa harap ng mga punong pare. Di ba yun yung ano niya? Yung purpose niya? O bakit nangangaral na siya ngayon sa pangalan nito? You see? It is the Lord's will that prevails. And last verse, ngunit, lalo pang naging makapangyarihan sa pangangaral si Saul at kanyang nilito ang mga Hudyo na naninirahan sa Damasco sa pagpapatunay na si Jesus ang Kristo. Now, baka po magkamali po ng pagkakaunawa dito na kanyang nililito. Hindi niya po yung parang inaano sila, hindi yung parang tinitrick, ano tawag dyan? Yung hindi niya po, ano ba yung nililito? Yung, basta, binibigyan ng kalituhan yung mga tao. Actually, yung word po dito is actually, sila po ay, yung nalito dito is na-surprise sila sa pagbabago ni Saul. Okay? Nalito sila, ibig sabihin, yun nga po, napatanong, uy, bakit ganun ka na? Okay? Kasi ganun po ang tinuturo ni Saul. At ito po, at wag niyo po sanang masamain itong ginagawa ni Saul, hindi po siya nakikipag-away sa mga sinagoga, but actually ang paghahayag na si Kristo ay, na si Jesus ay ang Kristo, is actually ay ang habag at awa ng Diyos. Bakit? Kasi pinapahayag niya na ang kaligtasan ay tanging kay Jesus lamang. Yun po ang ibig sabihin ng Kristo. Savior. The Savior. Okay? At ito po ang layunin ng Panginoon. Tandaan niyo po, kung meron na po sa atin ang hindi pa sigurado, ang nagda-doubt po sa kanyang kaligtasan, there's only one way to be saved, and that is through Christ. You can never be saved, hindi ka po maliligtas sa pamagitan ng gawa mo, sa pamagitan ng kung ano man ang hangarin mo, but ang tanging daan sa kaligtasan ay si Jesus lamang. So, may the Lord be gracious sa bawat isa sa atin, pero one thing is for sure, ang bawat isa na niligtas ay workmanship ng ating Panginoon. Ang isang tao na niligtas ay pinakamahusay na gawa ng Diyos. It is the Lord's work from beginning until the end. Let us pray. Panginoon, maraming salamat po sa iyong salita, sa pagpapakita ng iyong dakilang pagkilos sa buhay ni Pablo. At gayon din, ang pagkilos mo sa buhay ng bawat isa. Kaawaan mo po kami at patuloy mo pong palakasin ng bawat isa na patuloy na lumago sa pananampalataya, patuloy na lumago sa iyong pag-ibig na siyang hihimok sa amin upang gawin ang mga layunin mo, Panginoon, sa pamagitan ng Espiritu Santo, katulong ang mga kapatid sa iglesia. Salamat, aming Panginoon. Ngayon, naway sumaating Diyos at Ama ang kaluwalhatian magpakailanman. Amen at amen. Salamat po. Happy Lord's Day. See you po ulit next Sunday. Ingat po kayo.